ating balikan ang mapait na nakaraan ng nag-iisang isla sa Pilipinas na minsan ay nagkaroon ng sarili nitong republika at kung paano ang paglaya nito mula sa matinding karamdaman. Tinawag pa nga itong Island of the Living Dead. Sa kanyang panahon, ang isla ng Culion. Halina't magbalik tanaw sa nakakapangilabot na kasaysayan at silipin ang isang makasaysayang sementeryo na naging bakas ng nakaraan. Pagkatapos ng nakaraang gala natin sa Coron, Palawan, mula rito naman sa kanilang port ay aabot ng 45 hanggang 1 oras ang biyahe depende sa alon. Mararating na natin ang napaka-makasaysayang lugar na ito. At kung papaano sila nakalaya sa bilanggo ng karamdaman. A few moments later. Bali, meron tayong makikitang palatandaan pag malapit na tayo dun sa isla. Yung para siyang eagle na naka-ukit. Oo. Di ba sir, yun yung ginawa ng magkaroon ng sakit, mga may sakit na leprosy na gumaling. Ngayon, parang pasasalamat po nila yun sa mga tumulong din, yung ibang mga Amerikano, yung mga scientists na tumulong sa kanila upang makawala sila dun sa ganung sakit, mga master. So, nakikita nyo po dyan sa drone, mga master. Nagpalipad tayo ng drone, nakikita nyo yung ganda ng pinaka-port. So, tinatawag nila yan na Luwalhati Park. Oh, good luck. Papunta na tayo, good luck. Mga master, touching down, nandito na po tayo sa isla ng Culion. So yan, nakikita ninyo, maya maya magpapalipad tayo ng drone para makita natin yung pinakakabuuan ng isla. Maiikot mo nga daw ito sa loob ng 2 oras kung lalakarin mo or basta kung iikutin mo. Ikaw na bahala kung anong klaseng paraan ng pag-tour mo sa isla na ito. Pababa pa lang ako ng mismo ang ganda ng tubig, ang linis. Ito yung isang barangay dito na nakabukod din dati. Ito yung tinatawag na Balala, kasi dito yung part na walang mga ketong, tapos dito naman yung meron. So ito yung tourism office nila, mga master, dito po sa harap po port ng Culion. So nagpaalam tayo sa drone at saka po sa yung sa sementeryo, mapuntahan din po. So itong pinaka-arc na ito, mga master, yung nakikita po ninyo na yan, nakahati mula rito sa nilalakaran ko na ito. Bawat papasok o lalabas sa Barangay Libis ay kailangan mong dumaan dito upang mag-sanitize. Ito ay ang kanilang wash basin na may halong mga antibacterial upang mapigilan ang pagkalat ng sakit na leprosy. Tapos dito sa kabilang side naman na ito, dito po yung mga may leprosy before and dito yung wala. So dito, bago ka makapasok dito, kailangan mong mag-sanitize. Diba nauso sa atin yung pandemic, yung ngayon dito may mga nakalagay dyan dati na mga kabibe. Nagsasanitize sila para makapasok dyan. Para sa akin, isa ako sa mapalad na nakapag-cover o pag-dokumentaryo ng isla ng Culion. Dahil bihira nga itong marinig at bihira itong mapuntahan ng mga vloggers o ng mga turista. Pero hindi mo mararamdaman ang pait ng nakaraan pag nandito ka, kundi makikita mo ang pangkaraniwang lugar na payapa. Narito matatagpuan ang Culion Sanitarium on General Hospital, isa sa pinakamalaking ospital at makasaysayan. Ang mga ilan na may sakit na leprosy ay nagboluntaryo na ipatayo ang monumentong ito bilang pagpapahalaga kay Leonard Wood. Siya din ang itinalaga na Governor Army ng Pilipinas. Tumulong din siya upang humanap ng mga lunas sa sakit na leprosy. Kaya ganoon na lang pagpapahalaga sa kanya, napatayoon siya ng sarili nitong monumento. Middle of 1900s, dito po kumukuha ng larawan or nagpipicture po yung mga ibang scientists, yung mga doktor. In the early years of the colony, the Grand Stairway was part of the plaza where many of the activities of the colony were held. The stairway added magnificence to the place and was the site where various official photographs,
Tapos yung mga master, yung mga bahay doon na ito, yan po yung mga dating hindi pa sila na-renovate. Sila yung may mga sakit, oo. Nung part na yun. Ito original pa, sir? Yan, meron ditong may basketball court dito. So ito mga master, yung pinaka-kitchen nila dati. Oo. So halos 100 mahigit na taon naging bihag po ng sakit. Bilanggo ng sakit itong kulyon. Maliliit pa kami, buti na kami dyan. Kuha kami dyan pagkain. Yung maliliit pa kayo sir, dito na kayo pumipila, no? Para kumuha ng pagkain. Umaga, early in the morning, madaling araw, maglagay ka na ng marker mo para pagbigay ng subsistence. Oo. Mauna ka. Siyempre, meron sila ditong parang mini theater. Dito ginaganap yung mga ano nila, yung mga events. Master, nandito na po tayo sa loob ng museum. Ay, ito. Opo. Wait lang. Ito mga master, ito yung na-preserve nila na isang kabibi na ginagamit dati. Para makatawid ka dun sa sinabi yung dinaanan natin kanina. Dito sila maghuhugas ng kamay para makapasok sila. Di ba parang ito yung sanitation? Kasama po natin si Sir Jan. Isa po siya sa nagko-coordinate dito po sa loob po ng museum. Ang Hansen's disease o kilala bilang sakit na leprosy o ketong ay isang impeksyon na dulot ng mabagal na paglaki ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium leprae. Maaari itong makaapekto sa mga ugat, balat, mata at lining ng ilong. Sa maagang pagsusuri at paggamot, ang sakit na ito ay maaaring gumaling. Ang mga malalang pasyente ay nakakaranas ng mga ganitong itsura at nauupod ang kanilang laman o ang kanilang mukha na para ding unti-unting nalulusaw. Ang unang naitalang pinagmula ng ketong o leprosy sa Pilipinas ay ang panahon ng paggalugad ng mga Espanyol sa Pilipinas noong ika-16 na siglo. Ang mga Pransiskanong fraile ay nagtatag ng isang silungan para sa pangangalaga ng mga may ketong malapit sa kanilang monasteryo sa Maynila, kung saan matatagpuan ng ospital na San Juan de Dios. Kulyon was a mecca for scientists researching leprosy. It was the ideal place for clinical testing of experimental drugs used in other leprosarium overseas. The success of the drugs introduced in Kulyon and the latest developments abroad and the local scene allowed health officials and citizens to realize that not that contagious or deadly and was curable. Kulyon has led the treatment of leprosy in the Philippines and the global fight against the dreaded disease. The struggles and sacrifice of the affected throughout its history enabled us to live in a world today where leprosy is curable. It stands. So, makikita niyo po dito yung mga ilang larawan po ng mga pasyente o ng mga nagkaroon po ng leprosy. So, syempre, ang leprosy po talaga is skin, tama? Skin disease talaga siya, sobrang lala po sa panahon nila. 1900s po. Dito, from all over the Philippines. Oo, yung mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, dito sila sinasakay para ilipat dito sa Kulyon Island. Ano naman po ito? Ito yung mga nakuha na lugar, tama po? O yung mga language. Yung tawag sa leprosy. So ito po yung mga nakatalang sir, tama? Ito yung nila, logbook from 1906 to 1908. Ito yung pinaka-logbook nila mismo. Ang ganda ng mga sulat, Lahat po ng nakatala ng mga pasyente ito. Then ito 1908 to 1912. 1908 to 1912. Ito naman, 1906 to 1908. Yeah. Oh, original. Buti pa na-preserve, Mga ibang katawagan sa mga leprosy, kung babanggitin po sa iba't ibang dialect from the part of the Philippines. So, pagka po banda dito sa Kayuni, Palawan. Oo. Lepra, tapos dito naman Lazaro. Tapos dito naman sa banda dito. Tapos People. buod sa walay. Buod ang tawag. Sanila. Sanila. Akala ko po yung camera lang pwedeng isang charot. Ano pala? Pangalan din pala ng yun. Sir, di ba from Island of the Living Dead, naging Island of Hope na siya. So, kailan po siya tinawag na Island of Hope? Actually, na-open na tayo as local government. Kasi yun yung na di ba sarado tayo, walang papasok, walang lalabas. So, nung papalit tayo ng LGU, kasi colony tayo noon, may sarili tayong gobyerno. Opo. Ang isa sa condition kasi is zero case natin na wala na magiging leprosy. Magiging LGU ka lang kung mas zero case mo siya. So, yun yung hope natin na mawawala na. Ibig sabihin na mawawala siya, ay mapapagaling, magagamot na natin siya. Actually, yung leprosy hindi naman siya totally na-eradicate. Nandiyan pa rin, pero curable siya. So, yun yung greatest legacy ng Kulyon.
Tapos tanong ko lang sir, di ba ito pong dating tinawag na Island of the Living Dead, which is itong Kulyon. Anong taon po siya? 2006 po ba? Tama po ba? Naging ano po siya ng World Health Organization? Na-declare siya na ang leprosy ay incurable na 2006. So 100 years, ano? From 1906 to 2006. Oo, yung 100 tinakbo niya years. para kita na. Ngayon, thank you po Sir John. At kasama din natin si Sir Jack, yung isa sa ating nag-tour dito sa atin na bangkayro natin, pero kita mo, dual purpose. Naging tour guide din. So, yun nga po mga masters, papakita ko po sa inyo dito yung iba pa pong part na meron ding ginamit na mga gamot. Tama? Sa second. Ang sakit na ketong o leprosy ay ang isa sa pinakamatandang sakit sa sangkatauhan. Sa katunayan nga, ito ay binabanggit pa sa Biblia. Pero, parte tayo ng history kung paano nabuo ang gamot. Pero may mga kalkulasyon din ng mga ibang scientists na sinasabing ito ay nabuo 2.5 million years ago. Skin to skin. So, kung meron ka lang nun, at dinikit mo siya, doon lang magkakahawa. Yeah. Pero sa akin, hindi siya totally nakakaano. Hindi siya highly contagious. Discover ng bacteria. So 19th century na lang niya na-discover na ang sakit pala na ito ay bacteria rin. Kasi nung pag nagkasakit ka nito, akala nila, ay, naboses ka o nag-curse ka. Okay, nakulang. So, ito po yung mga tumulong po ng mga madre. Sila yung unang mga nag-alaga. Kaya mga missionaries. Talagang maano ko na para ka talagang bumalik o pumasok ka sa nakaraan. Kasi biruin mo kung nabuhay tayo sa panahon na to, kung nagkaroon ng COVID-19 na ginagamit or talagang naging pandemic sa buong mundo, ito hindi siya totally pandemic. Pero dahil po sa lala ng sakit na ito, nagkaroon po ng parang sariling republika itong isla na ito. Kaya ito po nakikita niyo po itong mga ano na ito, mga master, itong mga nasa likod ko. Ito po yung mga kasuotan ng mga madre na tumulong po. Tapos inilarawan po itong isang fake naman ito, no? Ganito yung possible na mangyari. Ano siya, peppermint shake. Oo. Sculpture lang siya mga master, hindi po siya real ha. Baka sabihin ng iba. Hindi siya mummified. Oo, hindi siya mummified. So, ito mga master, kung makikita nyo na ito, yan, ang kanyang itsura. Tapos meron dito mga ginamit nila. Matagal na yan. Ito yung presentation na marami sila. Kasi sa loob. Ganito po ba talagang naging itsura ng isang ano? Kaya po nabansagan tayo na The Island of the Living Dead. Oo. Ganito pala talaga mga master, itsura ng mga pasyente ng may ano, parang siyang nagmumukhang ano, nagmimisto lang ano. Talagang buhay yan. Ang time na yun. Parang siyang ano, zombie na hindi totoo po, real talk po kasi syempre mga Gen Z makakapanood na din dito ngayon. Ayun po yung ginagamit natin ano ngayon yung zombie. Di ba dati Living Dead or ano? Mga first batch na ito dumating. Mga master, meron tayong kaapelido dito. Ayan o, ang dami po nila. Ito po yung may mga pasyente na nanggaling po sa iba't ibang panig ng Pilipinas na dinala po rito sa isla ng Kulyon. Tapas, Mendoza, shoutout po sa inyo. Isa po sa mga kaapelido niyo po yung ano dito. Kaya dapat hindi na po natin i-discriminate din. Ito yung nakikita nyo na ito na isang oil, oo, na nakakadagdag daw ng cure, pero hindi ito yung totally nakakagamot, pero nakakadagdag po siya mga master upang mabawasan daw po yung hapdi o yung sakit na nararamdaman. Ito ay isa sa nakakatulong, itong Shalmogra oil. Dito hinigit ba yung oil? Medicine, herbal medicine siya. Mga kabataan dati, mga master, dito ipinapatong upang i-test sila or pag-eksperimentahan din yung iba. Ngayon, ginagawa, tatungtong sila dyan at lalagyan sila ng parang may i-inject dun sa may part kung may makitang parang sugat. Tapos parang inaano sila, yung pinapadaanan ng ano sir? Yung dito sa braso. Nakatayo sila dyan, di ba? Ako, tutusukin sila ng karayom kapag hindi nila naramdaman, kasi yung isang symptoms hindi ka makaramdam. Pag tinusukan ng karayom, may mga spot-spot yan, parang peklat or parang sugat-sugat, kati-kati. Pag tinusok siya ng karayom, hindi mo naramdaman, symptomatic ka na. Symptomatic. So ito yung parang nagmomonitor yung mga bata. Actually yan, hubad-hubad yan sila dyan. Titignan lahat ng parte ng katawan mo. Oo. Buhay na pala ng panahon ngayon yung Carl Zeiss. Di ba sa mga camera yan? So mga master, isa ito sa yung nakita nating oil kanina from India. Isa ito sa naging effect. Oo, medyo nabawasan yung kanyang ano, magmula rito sa ano, medyo malala dito sa naging nabawasan yung ano yung itsura. Ito si Dr. Casimiro Lara, isang napakagaling din na doktor na ng panahon po ng ano ng leprosy dito po sa Kulyon. Sa video, namatay sila dahil naputol yung supply ng pagkain sa kanang gamot. Kaya hindi tayo ginawa. Nagkakatombstone nila. So number lang siya. Ay, number lang. So yan yung nasa logbook door. Kung yung number mo doon, may kita yun. Yung kanina, oo. Highly rated.
May pangkasal dito, sir. Yung iba sa issue, yung pinayagan na sila na magpakasal. Ah. Kasi dito naman bawal mag-asawa. Bawal mag-asawa before. Kasi nakawa, no? Sa Oo, wow. Kaya ano sila, Manchurian revolt, parang nag-rebelde. Opo. So pinayagan. Kaya lang, may policy noon. Oo. Pagka panganak mo, hiwalay sa yung baby mo. Oo. Kaya hindi mo Tapos yung mga bagong panganak na babies dati na binubukod sa kanilang magulang. Ito po yung mga botelya nila dati. Yan. Yung mga kulang muna rin pala. May policy nga sila na pwede ka mag-asawa, kaya lang ibubukod yung ano mo, iiwanan yung anak mo sa kanila. Ito na sa part na to mga master, ito na po yung isa sa ano, yung funeral. Oo. Record. Record ng mga namatay. Ano mga master, yung pupuntahan nating cemetery, yan Yalaman. Napakarami po ng namatay din ng mga biktima din po ng ketong, oo, ng leprosy. Tapos, yan. And the toll of the Japanese occupation of Napoleon, Second World War, Japanese occupation of the Philippines from 1941 to 1945. 1944, oh, ang pinakamarami, almost 800. Sa loob ng 1 year, no? Pitong halos 7,000. 2006 to 2015, wala na po. Ito yung pinaka-public toilet nila mga master. Oh, yung nakita natin kanina. Pero nasa loob ng ospital yun. Ngayon, ginawa na lang ng ano dun sa labas yung nakita natin. Nung panahon din nila ng mga leprosy mga master ay nakakaboto pa rin sila. So gumamit po sila nito. So dito yung mga record mga master ng mga pinag-aaralan, mga experiment din upang ma-cure po yung mga sakit. Ngayon, ito ay ino-autopsy yung iba para makita kung ano ba talaga yung ano ng sakit. Mga master, sa tulong po ng mga dalubhasa at sa pagtutulong-tulong din ng mga doktor, dito na po, ito na po yung pinakagamot na naka-cure dito po sa Pilipinas, dito na-discover. Dito nila ginawa. Ito yung mga multiple drug therapy na sinasabi na pagsasama-samahin mo silang inumin para nga talaga maklear ka dun sa sakit na yun. Itong mga master, yung ibang mga kagamitan, napakarami. Itong clock. Ayan. Ito yan. Panahon ba ng 1800s or 1900s? Ito yung mga ginamit na ibang camera, yung panahon na yun, telescope, microscope. Ang islang sariling atin na nawala o naibukod sa kasaysayan ay isa na lamang mapait na nakaraan, pero patuloy na bumangon at nakamit ang kanilang kalayaan. Na mula sa kakilakilabot na karamdaman ay hindi na kailanman katatakutan, kundi dapat pa ring pahalagahan ang kasaysayan na kailanman ay napakalaking ambag sa ating hitik na yaman ng nakaraan.